sobrang mabait na leading man. As in, laging inuuna yung kaming mga babae. He's really a gentleman. He's really professional. Never siyang na-late. How does it feel to be back doing heavy drama? Is this right in your comfort zone or challenging? Well, as others would say, this is right on my wheelhouse. Lagi ako nagda-drama in the past. Oo, siguro dito ako nakilala ng mga tao. Matagal-tagal din nung huli akong nag-drama. Kadalasan yung mga huling nagawa ko rom-com or horror. Kasama ko si Kuya Ian, doon sa Pila, and then si Alden. So, na-miss ko, pero nakakapagod. Kung magiging honest ako sa inyo, nakakapagod siya kasi syempre nakakapagod niya, nakakapagawa ng mga intense na eksena. Yung challenge siguro sa akin, naglalay dun sa fact na hindi naman ito yung unang beses nakagawa ako ganitong plot. Sa totoo, nakagawa na ako ng ibang mga plots na parang ganito. Others would ask me bakit paulit-ulit yung ginagawa ko. Sa tingin ko, yung challenge ay pumapasok dun sa fact na paano ko gagawin different yung roles na sinasabi nyo nga paulit-ulit inside that confinement of a one box. Of the box that you are given. So sa tingin ko kasi wala ko ulit-ulit kasi as I age, syempre I learn from my life experiences and there are siguro moments or scenes na nag-draw ako sa personal life ko na hindi ko alam gawin before kasi hindi ko pa yun natutunan sa my personal life. How would you describe Dennis as a leading man? Oh, sobrang mabait na leading man. As in, laging inuuna yung kaming mga babae. He's really a gentleman. He's really professional. Never siyang na-late. Never talaga. He comes to the set, he knows all his lines. Alam niya kung anong gagawin niya. He's very, minsan niya nakakaya kasi sobrang professional niya. Ikaw rin parang, oh my God, I need to step up kasi sobrang professional ni Dennis. Ikaw rin naman. Parang nakakahiya yung malate kahit konting oras lang kasi he's always there on time. May time nga sa Tagaytay kami. Nakakatawa kasi galing kami ng taping the day prior. Tapos sobrang traffic nun sa Tagaytay kasi weekend noon. Di ba parang meron yan, holiday. Yan. Tapos 1 PM yung call time. Nandun siya ng 1 PM. Lahat kami, pati yung mga pre-production people, wala pa kasi lahat kami ng traffic. But siya lang yung naka-anticipate ng traffic. And he was there at 1 PM. So ganun siya ka-professional. 10 steps ahead. Wow. 10 steps ahead. Ikaw naman, ano impression mo kay Bea? Your leading lane? Ay, ganun din ako sa kanya kasi yung taping ko kung gano'n karaming eksena yung paghahandaan ko pagka-eksena ko sa Bea. Eh, siyempre, respetado ko siya. Alam ko yung mga gawa niyang pelikula, alam ko yung mga awards na pinagkat niya. Kaya, siyempre, pag nire-respeto mo yung co-actor mo, mas maganda yung samahan niyo, mas maganda yung gagawa niyo, mas maganda yung flow ng trabaho. Sir Dennis, binansagan si Miss Bea na box office queen. Sa tingin niyo, ano po yung characteristics niya na nabigyan siya ng ganong title? Bukod sa galing na sa magagandang projects na nakuha niya, siguro more than that, yung pagmamahal niya sa fans. Makikita ko siya talaga sobrang warm niya sa mga fans, hindi siya nagsasawang mag-picture. Gusto niya, ganun siyang parang personal touch sa mga nag-effort na nandito ngayon. So, yun siguro. Pagmamahal din sa mga nakaka-appreciate at matters. May nabalak ka ba sa 20 years mo para mag-showbiz? May nabalak ka ba something for your fans for your 20 years in showbiz? 20 years ka of course not. 22 years na tayo. Siguro sa GMA. Sa GMA. Pero nga, mga 22 na tayo. Sabay kami ni launch eh. Kayo naman po, Miss Bea, sa tingin niyo bakit po siya binansagang Kapuso Drama King? Unang-una, ako, para sa akin, marami siyang roles na ginawa na nag-stick at naging iconic eh. Marami siyang shows na naging top-rated. And bukod sa accolades na yun, I really think it's because he really takes his job seriously.
job as a profession and hindi niya to, alam mo na nire-respeto niya lahat ng tao sa paligid niya at hindi niya to parang wini-wing lang, pinag-aaralan niya mabuti bago niya pasuko yan. In fact, there were multiple projects na offer sa amin before this specific one. Talagang naninindigan siya na sa tingin niya, itong material na ito, tamang-tama para sa atin. And I agree with him. So, sa tingin ko, isa yun sa mga qualities kung bakit siya successful na ngayon. He makes his projects well and he knows what he can give.